tungkol sa kapatid ni Jinwoo, si Jin-a, at nagtanong kung totoo nga bang nagpapakabit siya ng mga diksyonaryo sa kanyang pader. Ipinaliwanag ni Jinwoo na siya ay isang karaniwang batang babae na mahilig matulog at kumain ng fried chicken. Matapos kumain, lumabas si Jinwoo upang mag-ehersisyo at matapos ang kanyang pang-araw-araw na misyon upang maiwasan ang pagkakasentro sa isang penalty zone. Pumunta siya sa kanyang pang-araw-araw na pangangaso ng mga oso, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kanyang hukbong anino ay katulad na mapanganib, at iniutos niya sa kanila na atakihin. Alam niyo ang inyong misyon. Kaya, sugod, utos niya. Sa paghahanap ng mga ice bear at tinawag ang kanyang buong hukbo ng anino, ibinigay sa kanila ang kanilang unang misyon na puksain ang mga ice bear. Ang lakas ng mga sundalong anino ay lampas sa kanyang inaasahan, ngunit ang kanilang kamatayan ay kumain ng malaking halaga ng mana. Habang sinusundan nila, isang malupit na ice bear ang lumitaw, na nagdulot sa mga sundalong anino na mabasag at maubos ang kanilang mana. Tinawag ni Jinwoo si Igres upang haminin ang pinuno, at mabilis na nagdulot ng maraming sugat sa isang paghagis ng kanyang espada. Agad na kinuha ni Igres ang ulo ng ice bear, at natuwa si Jinwoo na hindi siya nakipaglaban sa kanya gamit ang espada. Sa kanyang kasalukuyang antas, mas malakas siya kaysa sa kanya. Pagkatapos, ginawang anino rin niya ang ice bear. Sa labas ng dungeon, 3 oras na ang nakalipas, na nangangahulog ang 3 araw na ang lumipas sa loob. Sinabi ni Yanho na dapat nilang kalimutan ang anumang pag-asa batay sa nakaraang mga karanasan sa mga Red Gate. Sila ay nagdurusa sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inaabalang ng walang tigil na nakalalasong mga insekto, at ang mga mahihina ay unang mamamatay. Malamang na ang mga hunter na may rank C o mas mababang rank ay patay na ngayon. Kumikab si Donso at sinabing marahil patay na rin si Jinwoo at nasayang lang ang kanyang oras. Ngunit mabilis siyang tumingin sa likod at nagtanong kung bakit napunta si Jinwoo roon kung hindi siya bahagi ng White Tiger Guild. Ipinaliwanag ni Sang-min na siya ang nag-introduce kay Jinwoo. Biglang sinakaw ni Donso si Sang-min at itinanong kung ano ang itinatago nito, na nagdaramdam ng kahina-hinalang tila may tinatago. Sumaklolo si Yanho upang pigilan si Donso. Samantala, ang isang aura ng enerhiya ng 2 S-rank ay sumakop sa buong lugar sa labas ng dungeon. Sa loob ng dungeon, si Kim Cho, na napakalungkot sa kanyang pagkabigo at hindi matanggap ito. Sinisi niya ang kakulangan ng pagkain para sa kanilang pagkatalo, pati na rin ang mga ice elves na pumatay sa kanyang natitirang mga kasamahan. Mabilis na tumakbo si Kim Cho patungo sa kagubatan. Kung hindi siya nagutom ng ilang araw, hindi siya matatalo. Nagtaka si Kim Cho bakit wala pa siyang nakikitang ice bear simulang pinasok niya ang kagubatan. Sa labas ng dungeon, nagsimula ang labanan ng 2 S-rank. Habang halos tumatama na ang kanilang mga atake sa isa't isa, pinigilan ni Jin Chul ang kanilang pag-aaway sa kalagitnaan. Sinabi niya na kung hindi pareho nilang bawasan ang kanilang lakas sa tamang oras, masisira ang kanyang mga braso. At sinabi niya na siya ang unang nagduda kay Jinwoo sa kanyang reawaken, ngunit matapos subukan ito, napatunayang na-rank pa rin siya. Ibig sabihin, hindi kayang lipulin ni Jinwoo ang puwersa ng kanyang mga kapatid. Tumawa si Donso dahil nawala na ang kanyang sigla. Tanging si Sang-min lang ang nakakaalam sa totoong lakas ni Jinwoo kaysa sa sinuman. Naniniwala siyang mabubuhay si Jinwoo sa loob at magtatagumpay. Sa loob ng dungeon, nakita ni Kim Cho na ang mga low-rank na mga hunter ay buhay pa rin. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Mayroong ilan na may suot na mainit na kasuotan at may pagkain. Muli niyang sinisi na kung hindi nagyelo ang kanyang mga kamay at puno ang kanyang tiyan, madali siyang makapaglaban. At sumigaw siya, ang aking puwersa ay nauwi sa pagkawala dahil sa kakulangan ng pagkain at kagamitan. Paano ninyo nakuha ang mga ito? Sino ang nagtago sa mga supply na ito? Ngunit kakalimutan ko ito kung ay lalantad ninyo ang salarin. Bibilangin ako hanggang 3, kung hindi ninyo ibubanyag, ituturing kitang kasama sa mga ito. At agad niyang naisip na malamang ay pakana ng babae kaya siya napunta roon. Biglang binatukad siya ni Jinwoo. Tinanong ni Jinwoo kung sino ba talaga ang nag-iwan sa kanilang mga kasama na mamatay. At hindi lang yun bumalik ka bilang pabigat. Hiningi niya sa kalaban na ibunyag ang sarili dahil walang saysay ang pagtatago dahil sa malakas na ng enerhiya nila. Ramdam ni Jinwoo ang malamig na enerhiya mula sa mga ice elves na iyon. Habang nag-uusap ang mga ice elves, sumagot si Jinwoo, ngunit siya ay nagulat nang malaman niyang naiintindihan niya ang wika ng kalaban. Inipresenta ng pinuno ng mga ice elves ang kanyang mga kasama at siya ang unang nakapansin na si Jinwoo ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Pero bago pa man magsalita ang boss, agad na pinugutan ni Jinwoo ng mabilis na galaw ng espada ang ulo nito. Sinabi ng boss na nakakatuwa siya, na may nakakatakot na ngiti. Nag-alok ng isang proposisyon ang boss na hindi magiging mapanganib para sa kanya. Bago pa ito tanungin si Jinwoo ng isang bagay sa kabila ng pagiging hindi siya tao. Bakit siya naroroon sa mga tao? Nagtaka si Jinwoo sa sinabi nito at sinagot ng boss na hindi ba niya alam na mayroong patuloy na tinig na nagsasalita sa kanila na pumatay ng mga tao at hindi niya maririnig ang tinig na iyon sa kanyang harapan.
Iniisip ni Jinwoo na baka mayroon itong kinalaman sa system at maaaring dahil siya ay isang manlalaro kaya hindi ito nag-a-apply sa kanya. Nagmungkahi ang boss na walang dahilan upang maglaban sila at ibigay na lang niya ang mga tao sa likuran niya. Ngunit nang tanungin ni Jinwoo kung sino ba sila, tila may pagkakamali o kung anuman, inulit ng boss ang tanong na kung tatanggapin ba niya ang proposisyon. Mukhang may mali. Tumugon si Jinwoo na tumanggi ngayong pagkakataon, ngunit tumawa ang boss at sinabing akala mo ba kakayanin mo ang aming bilang. Pagkatapos ay tinawag ni Jinwoo ang kanyang Shadow Army, nagulat ang mga low-rank na mga hunter. Nagpa siya ang babae na hunter na umurog, dahil hindi dapat sila kasama sa labang yon. Mabilis na naisip ni Jinwoo na hindi niya kayang panatilihin ang hukbong iyon ng mga shadow sa mahabang panahon. Bagamat sila ay immortals, nababawasan ang kanilang bilang kung patuloy silang lilipunin. Kayang harapin ng mga shadow ang mga ice elves dahil tumaas na ang kanilang antas, ngunit ang boss ay nanatiling malaking problema. Kahit magtulungan sina Igris at Jinwoo, mahihirapan sila, kaya kailangan ni Jinwoo ng isang mas malakas na shadow. Lumilingon siya sa A-rank na tanker. Biglang nagcast ang mga shadow magician ng malaking fireball pa tungo sa mga boss elves. Sa parehong pagkakataon, nagising ang A-rank na tanker. Nakilala niya ang boses ng sumuntok sa kanya bilang si Jinwoo mismo at kinuha ang kanyang espada para patayin siya. Bago siya tamaan ng espada, pinatay ni Igris si Kim Chul habang natatawa ang boss elves nang dahil walang magbabago. Arise! Binigyan ni Jinwoo ang A-rank na tanker ng isang bagong pangalan, Iron. Pinagtawanan ng boss elves kung akala ba ni Jinwoo na ang solong sundalo na ito ay sapat na upang pigilan siya. Ginamit ni Iron ng isang skill na taunt, at ngayon ay 3 laban sa 1. Nang inig ang mga hunters, hindi pa nila narinig o nakita ang ganitong klaseng labanan. Habang inatake ni Igris ang boss gamit ang espada, sinaksak naman ni Jinwoo ang boss mula sa likod at binigyan ng critical strike. Gayunpaman, nakapag-iwas pa rin ang boss sa epekto ng dagger dahil sa mataas nitong resistensya. Sa parehong pagkakataon, pinatay ng Shadow Army ni Jinwoo ang lahat ng mga Ice Elves. Binato ni Jinwoo ang kanyang dagger at ginamit ang Dominator's Touch, na ikinagulat ng boss. Niyakap ni Iron ng mahigpit ang boss, habang nagcast ang mga magician apoy na mahika. Sa pamamagitan ng stealth skill ni Jinwoo tinamaan niya ang boss, nagpatuloy sa pag-atake si Jinwoo. Sinubukan ng boss na mag-kontra-atake, ngunit inatake siya ni Iron gamit ang isang palakol mula sa likod nito. Nag-announce ang system na ang dungeon boss ay napaslang, at 2 beses nag-level up si Jinwoo. Gayunpaman, patuloy na inaatake ni Iron ang boss, at nag-alala si Jinwoo sa kanyang kinabukasan bilang isang shadow. Bumukas ang pinto patungo sa labas. Sa labas ng dungeon, free na ng madaling araw, na nangangahulugang 1 linggo na ang nakalipas sa loob ng gate. Naniniwala pa rin si Yoon-ho na nagtagumpay si Kim Chul, inaasahan na lalabas ang mga tao mula sa pinto. Nang lumabas ang mga tao mula sa gate, tanging grupo ni Jinwoo lang ang bumulaga sa kanila. Hindi sila makapaniwala na tanging mga low rank at 1 D-rank lang ang mga nakaligtas. Tanging si Sangmin lang nakakaalam ng katotohanan, tumutugma sa kanyang iniisip. Nagtanong si Yoon-ho kung bakit tanging ang mga low rank na mga hunter ang nakaligtas at bakit iisa lang na D-rank na hunter ang lumabas. Sinabihan ni Jinwoo ihahatid niya ang batang hunter pauwi at pinigilan sila ni Yoon-ho, ngunit itinulak ni Jinwoo ang kanyang kamay. Pagod si Jinwoo, at pwede ni Yoon-ho tanungin ang mga miyembro ng guild kung may mga tanong siya. Sinabi ni Yoon-ho na hindi ito isang kahilingan at binanggit ang pagkawala ng 9 na miyembro ng guild sa pangyayaring yon. Bilang master ng guild hindi ba kita pwede tanungin? Sinagot ni Jinwoo, kaya tano? Sinagip ko ang iba mong miyembro. Kung ikaw ang guild master, hindi ba dapat akong pasalamatan muna? Humingi ng paumanhin si Yoon-ho at pinalaya si Jinwoo. Tinanong niya ang babae na hunter kung sino si Jinwoo at bakit ito nagalit na gayon. Sinabi ng babae na pagkatapos niyang patayin ng boss, sumigaw siya ng isang bagay ng 3 beses sa harap ng bangkay. Agad na sinabi ni Sang-min na pagod si Jinwoo. Hindi siya masamang tao. Sinabi ni Yoon-ho na hindi iyon ang problema, kundi ang katotohanan na hindi mo pa siya na-recruit. Sa kanyang pag-iisip, may tiwala si Jinwoo laban sa kanya. Kung gusto niya ng laban, dapat handa siyang mawala ng braso. Nagutos si Yoon-ho na siya ay bibigyan ng buong suporta ng guild para dalhin si Jinwoo sa kanilang guild sa lahat ng paraan. Iniisip ni Jinwoo kung ito ay dulot ng kanilang pagkakaiba sa lakas kaya hindi nagtagumpay ang shadow extraction. Nagpapasalamat pa din siya, mabuti na lang nakakuha pa din ng Class A dagger. Kinabukasan, sa wakas ay nagkita sina Jinwoo at Jinho. Hindi makapaniwala si Jinwoo sa suot ni Jinho at nagmungkahi na umalis sila kagad. Kaya umalis sila, ngunit kailangan nilang huminto muna. Tinawagan ni Jinwoo si Song Yi upang ipaalam na nasa labas sila. At nagduda si Jinho kung sino si Song Yi. Naghintay sila ng sandali para sa babae. Gayunman, iba na ang iniisip ni Jinho. Nagduda siya na maaaring may relasyon sina Jinwoo at Song Yi. Hindi na napigilan ni Jinho ang sarili at tinanong si Jinwoo kung girlfriend ba niya si Song Yi.
Tinanggihan nito ni Jinwoo, at sinabi na magkaibigan lang sila at kaibigan ang kapatid niya si Song Yi. Lumabas si Song Yi at binati si Jinho ng magandang umaga, at tawag sa kanya na Raid Captain. Napansin ni Jinho kung gaano sila kasweet sa pag-uusap, parang matagal na silang magkakilala. Tinanong ni Jinwoo ang babae kung nakatulog ba siya ng maayos, at sinabi nitong hindi. Kaya iminungkahi ni Jinwoo na pwede siyang matulog sa kotse habang sila ay naglalakbay. Mismong si Jinwoo ay hindi gaanong natulog dahil umuwi siya matapos ang alas 4 ng madaling araw. Lalong lumakas ang pagdududa ni Jinwoo tungkol kay Jinwoo at kay Song Yi. Mukhang may relasyon ang dalawa. Hindi napigilan ni Jinho na tanungin si Jinwoo kung minor edad ba si Song Yi. Sinagot ito ni Jinwoo na magkaibigan lang sila. Gayunman, hindi pinansin ni Jinho ang sagot ni Jinwoo. Iniisip niya na may interes si Jinwoo sa mga batang mas bata sa kanya. Hindi alam ni Jinho ang mga naranasan ni Jinwoo at Song Yi sa loob ng Red Gate. Pagkatapos, sinabihan ni Jinwoo si Jinho na magmadali sa gate upang maaga nilang matapos. Nagsimula silang mag-raid sa isa pang dungeon. Sa pagkakataong ito, nakaharap nila ang mga golem bilang kanilang mga kalaban at nagulat si Jinho sa nakita niya. Ito ang unang pagkakataon na makita ni Jinho ang kanyang Shadow Soldier skill. Nagtanong si Jinho kung ano ang mga yon at ipinaliwanag ni Jinwoo na ito ay kanyang skill. Hindi makapaniwala si Jinho na may ganitong kasanayan si Jinwoo dahil itinuturing niya itong isang combat type hunter. Ngunit sinabi ni Jinwoo na mas maganda ito dahil sila mismo ang makakakuha ng mga mana crystal mula sa mga halimaw. Kahit papaano ay nabawasan ang kanilang trabaho. Gayunpaman, talagang nais ni Jinho na siya ang kumuha ng mga mana crystal dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi sa kanilang mga raid. Pumayag si Jinwoo na ipagkatiwala kay Jinho ang gawain dahil sa awa. Sa ganitong paraan, umaasa silang matapos ang pagre-raid sa natitirang mga gate kinabukasan. Natatakot pa nga si Jinho na tanggapin ang mga mana crystal na ibinigay sa kanya ng mga Shadow Soldiers ni Jinwoo. Kinabukasan, natapos na ni Jinho ang 19 dungeons na kinakailangan upang itatag ang sarili niyang guild. Samantala, sa Amerika, sa loob ng isang A-rank dungeon, may isang hunter na nagningit-ngit sa takot sa nakita niya. Si James ay isang A-rank hunter. Ang kanyang puwersa ng pagsalakay ay natalo ng isang monster na may anyo ng tao. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang monster na may anyo ng tao, at hindi niya inaasahan ng ganitong bagay. Matagal na silang nasa loob ng dungeon nang hindi sila nakakasalubong ng anumang mga halimaw. At ngayon ay napagtanto nila na may ibang uri ng halimaw na naruroon. Batay sa energy na nagmumula sa kanyang aura, ang halimaw ay mas malakas pa sa dungeon na ito na A-rank. Nagsalita ang halimaw, ngunit hindi maunawaan ni James at sinabihan itong huwag lumapit. Nasasaktan na ng tenga ng humanoid monster sa malalakas na sigaw ni James. Ngunit pinatatahimik siya nito dahil buhay pa ang kanyang mga kasamahan, inilagay lang niya sila sa pagkakatulog. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit bigla na lang siya atakihin ng hindi siya halimaw kundi tao. Natanto niya na hindi siya maunawaan ni James, at napansin din niya na Amerikano si James. Kaya malamang na hindi sila magkaunawaan. Kaya, nagsalita siya sa Ingles at sinabing siya ay Koreano at gustong bumalik sa Korea. Sa Korea, kumakain na sina Jinwoo at Jinho sa isang restaurant upang ipagdiwang ang pagtatapos ng kanilang mga raid. Gusto ni Jinho na dalhin si Jinwoo sa isang mas mahal na restaurant. Ngunit masaya na si Jinwoo sa kasalukuyang lugar dahil masarap ang pagkain. Tinanong ni Jinwoo si Jinho kung ano ang plano niya ngayong tapos na ang kanilang mga raid habang umiinom si Jinwoo ng alak. Mabilis na naramdaman ito ni Jinwoo gamit ang kanyang kasanayan at nilinis ang alak, nasisiguro na hindi siya malalasing. Sinabi ni Jinho na una niyang kukunin ang kanyang Guildmaster license at pagkatapos ay makikipag-usap siya sa kanyang ama tungkol dito. Kasama na rin ang kanilang kasunduan kay Jinwoo. Nag-isip rin si Jinwoo tungkol sa 30 billion won na matatanggap niya. Ngunit ang tunay niyang hangarin ay magpalakas habang nag-raid. Kaya tinanggap niya ang alok ni Jinho. Ngayong tapos na ito, wala nang dahilan si Jinwoo na samahan si Jinho. Bigla na lang tinanong siya ni Jinho kung ano ang plano niya ngayong tapos na ang kanilang mga raid. Sinabi ni Jinwoo na may mahalagang lugar siyang pupuntahan at baka hindi siya maabot sa loob ng ilang araw habang nakatingin siya sa isang susi. Medyo nasaktan si Jinho sa sagot ni Jinwoo at sinabihan nito na sabihan siya kung abala siya upang hindi siya maging hadlang. Tinanong ni Jinho si Jinwoo kung ano siya sa kanya. Ibinunyag ni Jinho na mayroon din siyang mas matandang kapatid, ngunit hindi sila magkasundo ng mabuti. Naawa si Jinho kay Jinho dahil kumpara sa sariling kapatid. Ilang beses niyang iniligtas si Jinho mula sa panganib at tinulanggan niya itong malutas ang kanyang mga problema. Para kay Jinho, mas turing niya kay Jinwoo bilang isang mas matandang kapatid kaysa sa kanyang tunay na kapatid. Naantig si Jinwoo at gustong yakapin si Jinho, ngunit inakala niya na lasing na si Jinho. Hindi napigilan ni Jinwoo ang maluha sa kasiyahan. Sa palagay ni Jinho, totoo namang isang kamanghamanghang tao si Jinwoo. Napansin ni Jinwoo na ang kanilang karanasan sa Red Gate ay iniulat sa television at lumitaw si Baek Hyunho sa screen.
Tinanong ng mga reporter kung totoo ba na ang lahat ng mga mataas na ranggong hunter ay namatay at ang natira lang ay ang mga mababang ranggo na hunter. Meron nga daw isang hunter na tumulong sa kanila, totoo ba ito? Sinabi ni Baek Hyun-ho na tapos na ang investigasyon at wala naman daw ibang partido na sangkot sa kaso na ito. Medyo nagalit si Jinwoo sa sinabi ni Baek Hyun-ho dahil hindi pinapalabas ang interview ng mga survivors. Pero napagtanto niya na siya pala yung tinutukoy na tumulong sa mga hunters ng White Tiger. Sa headquarters ng White Tiger Guild, nagpapahinga si Baek Hyun-ho matapos ang interview ng mga reporter. Ang galing talagang sumagap ng chismis ng mga yon, sabi niya. May natanggap siyang voicemail mula kay Hunter Byung-go na gustong makipag-usap sa kanya, kaya pinag-ugnay niya ang linya ng dalawa. Matagal na daw na tinatawagan siya ni Byung-go, pero naka-off ang kanyang cellphone. Hinintay muna niya ang mga reporter na umalis bago siya maabala sa interview. Nakita rin daw ni Byung-go ang balita tungkol sa Red Gate kahit nasa Japan siya. Ang pogi talaga ni Baek Hyun-ho sa TV, sabi ni Byung-go. Ngunit tinanong siya ni Baek Hyun-ho kung ano ang ginagawa niya sa Japan. Sinabi ni Byung-go na dahil may tawag galing Japan ang Korean Hunters Association tungkol sa Jeju Island raid. Kaya siya mismo ang pumunta para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon. Mukhang napakaseryoso nga raw ng sitwasyon na ito at baka kumalat ito sa buong Korea. Tinanong ni Baek Hyun-ho kung ano nga ba talaga ang nangyayari doon. May hiling daw sila mula sa mga hunters na sumali sa Jeju Island raid. Nang marinig ito ni Baek Hyun-ho, nag-iba ang kanyang mukha. Gusto niyang malaman agad ang buong detalye. Bumukas kasi ng S-rank gate sa Jeju Island 4 na taon na ang nakalipas. Matapos mabigo ang 3 operasyon ng gobyerno sa naturang S-rank gate, iniwan na lang ito ng gobyerno. Hanggang ngayon, puno pa rin ng maraming Ant-type monster ang isla. Naalala niya kung gaano sila naghirap doon at malapit na silang mamatay. Para kay Baek Hyun-ho, isa ito sa mga bagay na ayaw na niyang balikan. Sinabi ni Byung-go na may mga pagbabago sa mga insektong ito. Ano raw kung mag-mutate sila, mga langgam lang naman sila sa isla. Mas mabuti raw na hayaan na lang silang manatili sa Jeju Island. Pero sinabi ni Byung-go na kayang umalis ng mga ito dahil nakakalipad na sila. Nakadiskubre sila ng isang ant-type monster sa baybayin ng Japan na may pakpak na. Mukhang nag-i-evolve ang mga insekto. Ayaw man ito aminin ni Baek Hyun-ho, nakakabahala ito at kailangan talagang kumilos agad. Kinabukasan sa kanilang bahay, nagpaalam na si Jinwoo sa kanyang kapatid na aalis muna siya at hindi siya makakauwi ng 1 linggo. Nagbibiro pa nga siya na baka jowa niya ang kasama niya sa biyahe. Sinabi naman ni Jinwoo na magkaibigan lang sila at wala nang iba. Binuksan na niya ang S-rank na gate na ibinigay ng system sa pamamagitan ng susi ni Cerberus. Noong huling pagkakataon na naroon siya, halos kaka-level 20 ko pa lang, ngunit ngayon ay mas tumaas na ng 3 times. Maaaring hindi na siya masyadong mahihirapan ngayon. Sa wakas, magagamit na niya ang susi na ito. Pumasok na siya sa S-rank na dungeon na may isang pintuan ng kastilyo. Ngunit nagtaka siya pagkapasok dahil hindi niya nararamdaman ang kahit isang halimaw at tila isang hallway lamang ang naroon. Lumabas ang mga layunin ng kanyang mga quest. Maganda rin ang gantimpala dahil makakatanggap siya ng bonus na mga stats at makakapili siya ng anumang item mula sa tindahan. Na-excite siya lalo na dahil maaaring mabili niya ang mga item na nagkakahalaga ng 10 bilyong ginto kapag natapos niya ang quest. Ngunit kung ganito kaganda ang gantimpala, tiyak na mataas ang kahirapan ng quest na ito. Hindi pa rin nakaramdam ng mga halimaw si Jinwoo. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang field type na dungeon pala ang pinasukan niya. Parang gumawa ang dungeon ng replika ng soul na nasusunog. Kung 10,000 na demon soul ang kailangan niyang makolekta, ibig sabihin ay 10,000 demons ang nasa loob ng dungeon na ito. At nagpakita na nga ang mga demon type monster na kailangang kolektahin ni Jinwoo. 1 linggo lang ang pinaalam niya kay Jinha, pero mukhang hindi sapat ang 1 linggo sa ganitong quest. At nagsimula na si Jinwoo sa kanyang mission, tumalon siya sa grupo ng mga halimaw na napakarami at nagsimula ng patayin ang mga demons. Kailangan niyang bilisan ito dahil 10,000 ang kailangan niyang makolektang demon soul. Nakikita niya na rin ang experience points na pinapakita ng system sa bawat pass lang niya sa mga demon. Napakainam ito lalo na at isa sa mga rason niya dito ay para tumaas rin ang kanyang level. Kailangan niya itong bilisan dahil marami-rami pa ang dapat niyang kolektahin. Sa isang restaurant naman, si Jinho ay nakipagkita sa kanyang ama. Nagpresente siya ng kanyang Guildmaster license at sa kanyang raid records. Inaasahan ni Jinho na pumayag ang kanyang ama na ibigay sa kanya ang master ng Eugene Guild at para patunayan na rin na mas karapat-dapat siya kumpara sa kanyang nakakatandang kapatid. Kahit pa na alam niyang malabong pumayag ang kanyang ama lalo na at isang outsider ang plano niyang gawing Guildmaster. Ngunit bago pa man sumagot ang kanyang ama ay may pinakilala ang kanyang ama sa kanya. May isang lalaking pinapasok ang ama ni Jinho. Isa pala siya sa mga survivor sa bago lang na insidente ng Red Gate na ni-raid ng White Tiger Guild. Nagtaka na si Jinho kung anong ginagawa ng lalaking ito. Inutusan ng tatay ni Jinho ang lalaki na sabihin kung sino ang kasama niya sa Red Gate.
Sinabi ng lalaki na may isang high school na babaeng hunter at si Sung Jinho. Nagulat si Jinho sa sinabi ng lalaki. Di alam ni Jinho na magkasama pala si Jinho at Songyi na nakapasok doon sa red gate na yon. Sinabi rin ng lalaki na si Jinho ang dahilan kung bakit sila nakasurvive sa loob, pero hindi na nagulat si Jinho doon pero ang pinagtataka niya bakit siya sumali sa raid ng White Tiger Guild. Akala nga din daw nila na pabigat lang ang dalawang E-rank na sumali sa raid, pero nagulat na lang daw sila sa pinakita ni Jinho sa loob ng red gate. Pero alam na ni Jinho ang kakayahan ni Jinho kaya di na lang siya nagsalita. Pero dagdag problema daw ito dahil nadagdagan na ang mga taong nakakita sa tunay na kakayahan ni Jinho na dapat ay sikreto lang nila. At mukhang mahuhuli din siya dito pag nalaman ng ama niyang kasama niya sa party si Jinho. Pero sinabihan din sila ng White Tiger Guild na hindi ipagkakalat ang nasaksihan nila sa loob ng Red Gate, lalo na sa katauhan ni Sung Jinho, di daw niya alam kung bakit. Pero pinahinto na siya sa pagsasalita ng tatay ni Jinho. Nag-iimbestiga lang naman ang tatay ni Jinho para sa potensyal na hunter na pwedeng ipasok sa guild. Nalaman niya ang tungkol sa Red Gate incident, at nakita ng tatay ni Jinho ang pangalan ni Sung Jinho na kasali din siya sa raid party ni Jinho. Mukhang malabong makuha ni Jinho ang pahintulot ng ama niya na gumawa siya ng sariling guild para sa kumpanya nila. Tinanong siya kung dahil ba kay Sung Jinho kaya madali niyang natapos ang 20 raid, inamin naman ito kagad ni Jinho. Pero pilit pa din hiniling ni Jinho na gusto niyang panghawakan ng guild ang Eugene Guild at siya ang mamamahala. At kaagad naman pumayag ang kanyang ama, nabigla si Jinho na pumayag kaagad ang ama, pero mas mabuti na ikaw ang mamahala kaysa sa isang outsider, sagot niya. Meron na akong tinawagan na 2 S-Hunter, inaasahang ma-recruit ko sila, si Chahain ng Hunters Guild at ang retired na hunter si Byung-go. Inaasahan ko kaya mo ay recruit si Jinho, sabi ng ama ni Jinho. Na-excite ang tatay ni Jinho kung sino ang makauna sa kanilang makarecruit ng magiging guildmaster ng Eugene Guild. Samantalang si Jinho ay nakakapagkolekta pa lamang ng 300 at 9 na Demon Souls, malayong malayo pa sa kailangang 10,000 Demon Souls. Mukhang naubos ko na ang lahat ng demon sa area na ito, malamang nasa D-rank lang ang halimaw pero nakapaglikong pa din ako ng mataas na experience points. Nararamdaman niyang habang tumataas ang kanyang level, bumabagal na ang kanyang pag-level up. Kung ikukumpara sa S-rank hunter yun halos kakapasok ko pa lang sa level ng isang S-rank. Kailangan kong bilisan kung gusto kong lumakas agad. Nilabas ni Jinho ang entry permit na nakuha niya sa mga pinaslang na demons para makapasok sa susunod ng floor. Ginamit ni Jinho ang permit at may lumabas na liwanag galing sa langit, palatandaan ito na nandoon ang daan patungo sa second floor ng dungeon. Nagtawag siya ng kahit anong Shadow Soldier at ang lumabas ay ang boss ng Ice Bears. Sa laki nito na ikumpara niya ang laki bilang army tank. Sinakyan ni Jinho ang Shadow Bear patungo sa pangalawang level. Bago pa man sila makaalis, may mga lumabas na mga demon at biglang tumakbo ang bear, sinagasaan lang ang mga demons. Namangha si Jinho at pinangalanan niyang Tank, ang leader ng Ice Bears simula ngayon. Inutos niya sa tank na tumakbo hanggang sa magic circle na yon. Sa lugar naman sa Amerika, sa Washington sa building ng Federal Bureau of Hunters, inaalam pa nila ang tunay na pagkakakilanlan ng taong yon. Nagtataka sila paano napunta ang Korean hunter sa loob ng Dunigan na nasa kabilang bahagi ng mundo. Sinabi niya na isa siyang hunter ng Korea at na-stranded siya sa loob ng dungeon ng 10 taon dahil biglang nagsara ang gate na pinasukan niya. Hindi rin niya alam kung bakit napadpad siya dito sa Amerika. Hindi daw ito isang normal na pangyayari, at paano niya kinaya ng mag-isa ang A-rank dungeon, at tinalo niya pa ang isang party ng puro A-rank hunters. Kailangan pa nila makakuha ang ibang impormasyon mula sa hindi pa nakikilalang hunter na yon. May duda sila na baka isa talagang monster na human type ito na may memory ng tao, at kailangan merong bantay ito na kahit isang S-rank hunter, pwedeng ilagay sa kapahamakan ng buong Washington dahil dito. Mayroon daw S-rank hunter na bihasa sa Korean language ang Scavenger Guild, at tinutukoy nila si Hwang Dang-soo. Kung ganoon, papuntahin agad si Hunter Hwang Dang-soo dito. Ang humanoid monster ay kinikilala bilang si Sang Il-hwan. Sa paglalakbay ni Jinho nalaman niya ang bawat floor ay nahihiwalay sa iba't ibang dimensyon. Bawat floor ay kailangan niya ng entry permit para makapasok, nakukuha ang permit sa pagpatay ng mga demons. Merong total na 100 floors dito, at malamang meron din 100 dimensyon. Ramdam din niyang pahirap ng pahirap ang kanyang pag-akyat dahil mukhang lumalakas ang mga demon na nakakaharap niya. Pero ang problema niya dito ay ang oras, dahil kung talagang 100 ang floor na kailangan niyang i-raid ay hindi talaga sapat ang 1 linggo. Sa simula, inakala niya na isang S-rank na dungeon ang kanyang mapasok, kaya't nagkaroon siya ng takot. Ngunit nawala ang kanyang pag-aalala dahil sa mga nakaharap niyang nakakabagot na mga kalaban. Nakaabot na siya sa ika-50 na palapag at ngayon ay haharapin niya si Vulcan, ang boss ng mga mas mababang palapag. Mukhang malalakas daw ang mga ito at sobrang nakakatakot ang kanilang anyo. Napagtanto ni Jinho na ang boss na demonyong yon ay mapanganib at siya mismo ang makikipaglaban doon. Nagcast ng magic ang mga Shadow Mage, bilang hugyat ng simula ng pag-atake.
Pinatnubayan niya sina Igris at Iron na pamunuan ng laban dahil sila ang may mataas na antas. Napaisip si Jinwoo na tila patas lang ang laban kahit mas mataas ang antas ng mga demon, marahil mas lumakas ang kanyang Shadow Army dahil tinaasa ni Jinwoo ang kanyang intelligence stats. At tumaas na din ang kanyang kapasidad sa pag-summon ng shadows. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi pa gumagalaw si Vulcan, marahil ay nagpapanggap itong malakas kaya't pinasimulan na ni Jinwoo ang pagsalakay kay Vulcan. Bigla itong kumilos ng mabilis na ikinagulat ni Jinwoo. Hinampas ni Vulcan ang mga anino niya at hindi na nakapaghanda ang mga ito sa sobrang bilis ng pagkilos ng demonyong boss. Pati na rin ang mga general na mga anino niya na sina Igris at Iron ay agad na nawala dahil sa lakas ng atake ni Vulcan. Agad na sumalakay si Jinwoo kay Vulcan at tumalon ng napakataas. Naisip niyang hindi dapat maliitin ito. Sinuntok niya si Vulcan at napatilapon ito ng malayo. Nagalit si Jinwoo sa ginawa ni Vulcan, kaya't bigla niyang nasuntok ito ng buong lakas. Ngunit hindi niya inaasahan na tumilapon ito ng sobrang layo, nakalimutan niyang sobrang taas ng nilagay niya sa kanyang strength. Bumangon si Vulcan at ginamit ang kanyang skill na Rage. At nagalit na nga ang demonyong boss at nagpalabas ng napakalakas na aura at tumataas ng 50% ang kanyang stats dahil sa ginamit niyang skill. Sinasabing katulad ito ng ginamit ni Cerberus noong sila'y naglaban. Maliban sa pagtaas ng kanyang resistensya sa physical attack, mas bumilis pa ang kilos ng demonyong ito. Dahil mas bumilis at pinalakas ang boss, alam niya hindi niya maiiwasan ang attack nito. Agad niyang tinawag si Iron at pinahagis ang kanyang shield, gagamitin niya ito kontra sa atake ni Vulcan. Matagumpay na sinalo ni Jinwoo ang atake ni Vulcan gamit ang shield ni Iron at taas ng kanyang strength. Pero patuloy pa din ang pag-atake ni Vulcan nang walang hinto. Nag-iisip si Jinwoo ng tamang strategy para labanan ito, kailangan niya makahanap ng tamang tempo para makapag-counter-attack. Napahinto ng attack si Vulcan, at biglang tumalon si Jinwoo para simulan ang kanyang pag-atake. Ngunit naiwasan ni Vulcan ang kanyang pag-attack, marahil nahulaan niya na agad ang binabalak ni Jinwoo. Malabong maiiwasan niya ang parating na atake ni Vulcan habang nasa ere siya. Naisip niya ang skill na Dominator's Touch para itulak ang kanyang sarili para iwasan ang attack nito. Mukhang ang kahinaan ni Vulcan ay ang kanyang ulo, pero napakahirap nito abutin dahil sa kanyang bilis. Kailangan niya muna pabagalin ang galaw nito, dapat hindi nito magawang maiwasan ang aking atake. At biglang nakapag-isip si Jinwoo ng kanyang discard tumakbo siya palayo sa boss at nagpahabol ito habang nasa rage pa ang boss. Tinahabol niya ito sa isang mataas na gusali, ginamit niya ang gusali upang maabot ang ulo ng boss nang hindi kailangang nasa ere. Naisip ni Jinwoo na mahihirapang huminto si Vulcan dahil sa kanyang bilis, at yun ang tamang pagkakataon para umatake sa boss. Nagtagumpay si Jinwoo sa kanyang plano, at nasugatan niya si Vulcan sa kanyang balikat, sumigaw ito sa mantinding pinsala na natanggap. Sa tahanan ni Jinwoo, dumating si Chief Ann kasama si Hunter Park Hee-jin. Nagtanong sila sa landlady kung naroroon pa ba si Jinwoo, ngunit hindi rin sigurado ang landlady dahil hindi na raw siya nakita ng matanda. Kaya't nagpa siya na lamang si Park Hee-jin na tanungin si Song Yi, ang babaeng i-rank na kasama ni Jinwoo sa Red Gate. Naging magkaibigan na kasi sila simula noong kanilang raid sa Red Gate at nalaman niyang magkaklase sila sa kapatid ni Jinwoo, kaya't nagtangkang magtanong. Sinabi ni Song Yi na umalis si Jinwoo kasama ang kanyang mga kaibigan at babalik pa raw siya pagkatapos ng 1 linggo, ayon sa kapatid ni Jinwoo. Nasayang lang daw ang kanilang pagpunta dito, ngunit may mga hinala si Chief Ann sa mga ginagawa ni Jinwoo dahil wala itong naidalang pag-withdraw ng pera o paggamit ng credit card, o kahit ang pagsakay sa eroplano. Nagulat si Hee-jin sa kakayahan ni Chief Ann na mag-trace, dahil syempre ay tungkulin niya ang bantayan ng mga hunters kaya't mayroon siyang buong kapangyarihan mula sa mga mas mataas sa kanya. Tumalon si Jinwoo upang patuloy na labanan si Vulcan hanggang sa matagumpay niyang mapatumba ito. Sa wakas, nagtagumpay siya at nag-iwan ng boss ng mga mahalagang kagamitan tulad ng Demon's Monarch's Earring, Orb of Avarice, Vulcan's Horn, at Fragment of World Tree. Ang Fragment of World Tree ay isang kahoy na maaaring gamiting crafting item para sa high-quality magic tool. Hindi pa ito kailangan ni Jinwoo sa kasalukuyan, kaya itinago niya ito sa kanyang inventory. Agad niyang ginamit ang Monarch's Earring at napansin niya na may set effect ito. Naisip niya kung ang mga demon sa dungeon ay maaaring mag-drop ng iba pang mga gamit. Ang Orb of Avarice naman ay nagbibigay ng dagdag na pinsala sa magic laban sa target, pinapalakas ang magic damage ng doble. Subalit hindi mage type si Jinwoo kaya hindi niya ito magagamit ng husto. Pinahinto niya si Igris sa ginagawang pag-aalay nito sa mga ulo ng mga pinatay na monster. Sinabi niya na ginagaya siya ni Iron na medyo nakakainis. Agad hinayla ni Iron ang ulo ni Vulcan. Swerte na lamang at naroon ang shield ni Iron kanina. Tinawag niya ang kanyang mga shadow magician at ibinigay ang Orb of Avarice sa isa sa kanila. Iniutos niya na gamitin ito sa gusali gamit ang orb, at namangha at natuwa si Jinwoo sa lakas ng kapangyarihan ng orb. At dyan na nagtatapos ang ating kwento.
Pa-subscribe naman mga kabagsak. Para tuloy-tuloy lang tayo sa pag-level up. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat mga kabagsak.